Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Ganito ang sitwasyon. Tumingin ka dito, tumingin ka sa salamin, at mapapansin mo na mas mataas ang isang balikat kaysa sa isa. Ano ang dapat gawin? Saan pupunta? Dapat bang mag-alala? Kailangan bang may gawin tungkol dito? Ngayon, aalamin natin ito. Iba-ibang mga dahilan kung bakit mas mataas ang isang balikat kaysa sa isa pa. May tatlong pangunahing dahilan at malalaman ninyo ngayon kung ano ang mga ito. Kung wala namang sumasakit sa baywang, hindi masakit ang mga kamay, hindi masakit ang mga paa, hindi masakit ang mga balikat, maaring wala namang dapat ikabahala dito. Kung wala kang nararamdamang anumang discomfort. Pero kung may kasamang sakit sa baywang, sa balikat na mas mababa, karaniwan, sa mas mababang balikat nararamdaman ng sakit, o kaya ay may sakit sa leeg, maaari itong nasa alinman sa kaliwa o kanang bahagi ng leeg. Pagkakaroon ng limitasyon sa paggalaw ng leeg, limitasyon sa paggalaw ng baywang, sakit sa balakang, sakit sa tuhod. Kaya dapat ninyong bigyang pansin ng impormasyong ito na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kaya, tingnan ninyo. Ang isang balikat ay mas mataas, ang isa naman ay mas mababa. Ang unang dahilan at itong pinakakaraniwan ay ang pag-usog ng skapula, talim ng balikat, pasulong kasama ang braso dahil sa pagkakaiba ng tono ng mga kalamnan na nagpapagalaw at nag-aayos ng skapula sa harap at likod. Ang pangharap na grupo ng mga kalamnan. Maliit na kalamnan ng dibdib, malaking kalamnan ng dibdib. Isama rin natin dito ang maliit na kalamnan na coracobrachialis. Mahalaga rin ang harapang bahagi ng deltoid sa posisyong ito. Ang pangunahing kalamnan na nagtutulak ng balikat paabante madalas dahil sa panikli ng maliit at malaking pektoral na kalamnan. Hindi lang ito dahil sa pag-ikli, kundi pati na rin sa pagkakaiba ng laki at lakas ng mga kalamnan sa dibdib at sa trapezius na nagpapatatag ng talim ng balikat sa likod. May mga bahagi ito, ibaba, gitna, at itaas. Madalas, hindi magkatugma ang lakas ng trapezius at ng malaking pektoral na kalamnan, at ito ang pinakakaraniwang dahilan. Minsan, ang problema ng pag-usok paabante ay dahil sa pagkakaiba ng laki ng deltoid na kalamnan. Mahina ang pagkakabuo ng likurang bahagi, mas maganda ang pagkakabuo ng harapang bahagi. Pero minsan, ang balikat ay nakausog paabante. Pero kahit ganon, wala rin ang harapang deltoid. Kaya ang pag-usog na ito ay dahil sa pag-ikli ng coracobrachialis na kalamnan. At automatikong kapag mahina ang deltoid, lahat ng kalamnan ay tumutulong na rin sa paggalaw. Kaya ang unang dahilan ay masasabi nating hindi balancing posisyon ng shoulder blade. Sa kasong ito, ano ang mga natatanging palatandaan? Ibig sabihin, ito ang unang halimbawa natin. Yung unang tao ay ganito, ang itsura, medyo tabini. Ganito siya. Nakatayo siya sa harap natin dito. At ang kakaibang katangian niya ay itong balikat na mas mababa, ito rin ay mas nauna kumpara sa balikat na mas mataas. Anong ibig sabihin nito? Ganito, ito ay nakausli paabante. Sa akin, parang nasa likod ang shoulder blade, nakapirmi, pero ito ay lumabas paabante. Kadalasan, ang posisyon ng braso sa lugar nito ay nakapihit. Mas komportable ako kapag ang likod ng kamay ay nakaharap sa unahan. Hindi komportable para sa akin ang mga galaw papunta sa gilid. Sa braso kong ito, kahit kanan, may mga bagay na hirap akong buhatin. At ang pag-angat mula sa balikat na mas mataas sa ganitong kaso ay mas madali gawin kaysa mula sa balikat na mas mababa. Ibig sabihin, hindi ako komportableng mag-angat dito dahil madalas nasusugatan pati buong deltoid. Kapag may bigat, mas mataas ang panganib sa balikat na ito. Una, ito ang karaniwang sitwasyon. Tukuyin natin ito bilang Roman numeral na 1. Pangalawang sitwasyon. Medyo madalas din ito. Mas nasa ibabang bahagi na ang pagkakaiba sa laki ng mga kalamnan. Dito banda. Ibig sabihin, dito sa atin, itong bahagi na ito ay nasa hindi balanseng kalagayan. Dito sa atin, ganito na ang itsura, kaya kailangan na nating iguhit ng ganito. Ganito na ang tao, ganito na ang kanyang dibdib. Ayan. At dito, makikita natin isang balikat mataas, isa mababa. Hindi maganda, di ba? Hindi maganda ang pagkakaguhit. Hindi laging tama sa unang subok. Ayan.
Dito, tingnan ninyo kung paano. Ibig sabihin, magkakaroon ng kaanting arko dito sa may bewang. Ito ang pangalawa sa bahagi ng dibdib. Ibig sabihin, ang una kadalasan ay walang nabubuong scoliosis. Unang kaso. At sa pangalawa, magkakaroon ng kaunting dagdag ng mga liko dito. May pagkakaiba sa tonus at dami ng kalamnan sa kanan at kaliwa, kaya mas mahina ang isa at mas malakas ang kabila. Dahil dito, nag-iiba ang posisyon ng pelvis. Ibig sabihin, sa kasong ito, ganito ang mangyayari. Ang mga kalamnan dito ay magkakaiba na ng tonus at lakas. Aling mga kalamnan? Quadratus lumborum, panlabas, panloob, pahilis, iliopsoas. Maaring isa lang sa kanila. Pero kung isa lang sa kanila, malabong magdunot ito ng ganitong disbalanse. Sa panahon ng paggalaw lang ito, maaring maramdaman. Karaniwan, dapat may pagkakaiba sa pagitan ng quadratus lumborum at mga oblique para mangyari ito. At saka, ang iliopsoas na kalamnan, kung mangyayari, pwede pang umikot ang balakang sa ibang paraan. Pwede itong umikot ng ganito. Bakit ito umiikot? Dahil habang gumagalaw ang iliopsoas, kulang ito ng lakas para ihatak ang binti mula rito, mula sa likod papunta sa harap. At kaya napipilitan itong tumulong gamit ang balakang ng ganito. Kaya medyo natatabingi rin ang balakang ng ganito. Dahil sa paulit-ulit na galaw na nakasanayan, may ilang mga kalamnan na laging nasa sobrang tensyon. Sa ganitong kaso, nagbabago rin ang posisyon ng mga paa. Halimbawa, sa panig na ito, mas maikli ang mga kalamnan ko. Sa kabila naman, mas mahaba ang mga kalamnan. Mag-adjust ang mga paa ko sa ganitong posisyon. Ang kanang paa ko ay medyo lilihis sa gilid habang naglalakad. Ganito pa rin siguro ang pag-ikot niya sa gilid. Sa ganitong sitwasyon, kapag naglalakad ako, mapapansin ko ang bakas sa niebe at ganito ang direksyon ng mga yapak ko. Parang ang isang paa ko ay papunta sa Nizhny Novgorod at ang isa naman ay nakaturo dito sa Surgut. Sa magkaibang direksyon, kaya nagiging hindi inaasahan ang mga galaw ko. At kapag may kasalubong ako, palagi kaming magkakabanggaan ng ganito. Ganito talaga. Kapag may kasabay akong naglalakad, hindi niya alam kung saan ko gustong pumunta. Minsan dito, minsan doon, ganyan ako. Mahirap hulaan ang kilos ko. Palagi rin akong nagkakaproblema kapag kailangan umiwas sa iba. Kasi alam mo, nakakatakot tingnan mula sa labas kapag ganito ka maglakad. Lalo na kung ang mga kamay mo ay nakabitin ng ganito, parang ganito ang kilos na gagawin mo. Delikado ka. Paano alisin? Na yon, ipapakita namin ang solusyon. At pangatlo, pero madalas din, pero hindi kasing dalas. At mas madali itong ayusin. Ito yung kaso kapag magkaibang haba ng mga binti. Tara, dito na natin iguhit. Magkaiba ang haba ng mga binti. Ano kaya ang mangyayari? Ayan, dito sa gilid, sa tagiliran. Pareho rin ang mangyayari sa balakang dito. At sa gilid, kung saan ang ibabang bahagi ng balakang ko ay bababa dito, pababa. Sa gilid na ito, ang binti ko ay magiging mas maikli. Ibig sabihin, itong binti na ito ay mas maikli, itong binti na ito ay mas mahaba. Ayan, ano ang dapat gawin dito? Dapat kompensahin ang pagkakaiba sa haba ng mga binti. Normal lang hanggang 1 sentimetro ang pagkakaiba. Kung wala namang mabibigat na pisikal na aktibidad, kung taas mo ay, sabihin na nating, higit sa 100 at 71 sentimetro, hindi mo mararamdaman, nakokompensate naman ito ng sapatos. Pero, kung kailangan ng matagalang pisikal na aktibidad, kung higit sa 1.5 sentimetro ang diferensya, mas mainam na kompensahin ito. Hindi pantay ang bigat sa binti kapag magkaibang haba ng mga ito. Ayan. At anong lumalabas dito? Unang kaso, paano ito ayusin? Paano natin matutukoy ang una, pangalawa at pangatlong kaso? Halimbawa, nakatayo ka dito. Sabihin natin, ang isang balikat mo ay mas mababa, ang isa naman ay mas mataas. Tama ba? Sa unang kaso, kapag pinagdikit mo ang mga shoulder blade mo sa likod, pareho na ang taas ng dalawang balikat mo. Ganito. Kung nasa shoulder blade lang ang problema, ibig sabihin, ganito ang tindig mo. Ginawa mo to. Pinagdikit mo ang dalawang shoulder blade at pinisak ng todo sa gulugod. Mas naging simetriko ka na. Dito tayo magsisimula. Ganito lang to kapag nasa bahay ka. Kapag wala kang kwalipikadong medical na doktor. Ito, lahat ng yan, gusto nyo kasing gamutin ang lahat ng kayo-kayo lang. Unang 6 na buwan.
Pagkatapos, kapag wala na talagang gumagana, doon na tayo humihingi ng tulong, kadalasan. Ayan. Kaya ang una, tingnan ninyo. Mag-isa muna. Malinaw, di ba? Heto ang pangalawang kaso. Ganito ang ginagawa natin at nananatili pa rin tabingi ang katawan. Ibig sabihin, pinaglapit ang mga talim ng balikat. Pero ang isang balikat ay mas mataas. Ang isa naman ay mas mababa. Ayan. Paano naman sa mga paa? Sa isang banda, may inilagay sa ilalim ng paa. Karaniwan, tingnan ninyo kung paano ito nangyayari. Ibig sabihin, Kung saan mas mababa ang balikat, doon din mas maiksi ang paa. sa ilalim ng paa, Maglagay ng kahit ano o tanggalin ang sapatos sa kabila. ayan. Mangyayari na sa panig ng balikat na nakababa ay medyo angat. Naiintindihan niyo ba ang ibig sabihin? Ano pa bang dapat kong ipaliwanag? Lahat kayo ay mataas ang pinag-aralan. Ang iba, pangadalawa. Alam niyo na rin. Tara, punta tayo sa mas mahihirap na kaso. Nakausli ang balikat natin sa unahan. Anong gagawin? Pinapapalakas natin ang likod na deltoid at trapezius. Isa sa mga paborito kong ehersisyo na talagang nagpapalakas dito sa mga parte na to ay ganito. Maganda rin ito para sa balikat. Kasi madalas nagkakaroon ng problema sa kasukasuan ng balikat ang marami. Kumuha tayo ng pabigat. Sa simula, 1 kilo. Isang bote ng tubig, kalahating kilo. Piliin ninyo ang bigat depende sa lakas ninyo. Hihiga tayo ng ganito sa tagiliran. Hinahayaan nating nakalaylay ang braso. Itataas natin dito. Hayaan munang nakalaylay, saka itataas. Depende sa posisyon ng braso, iba't ibang kalamnan ang gumagana. Bukod sa likod na deltoid at ilang kalamnan sa may shoulder blade, pati supraspinatus at infraspinatus ay kasali rin. Lahat ng ito ay kapaki-pakinabang din. Pero depende pa rin sa posisyon ng braso kung aling bahagi ng trapezius ang gagana. Ibig sabihin, pwede nating baguhin. Kung ilalagay natin dito, ganito. Ayan. Mas magtatrabahong itaas na bahagi ng trapezius. Kung ilalagay natin dito sa mas mataas, pati ang ibabang bahagi ng trapezius ay sasali rin sa paggalaw. Kung ikot natin ang braso ng ganito, magsisimula na rin gumana ang gitnang deltoid sa paggalaw. Ibig sabihin, Maganda talagang magsimula sa ganitong ehersisyo. Kasi para sa shoulder blade na nakausli pa abante, sanay ito sa ganitong mababang posisyon. Kaya mas maganda kung unti-unti mo muna itong ibabalik pa atras mula sa nakaunat na posisyon bago simulan ang paggalaw. Unang grupo ng mga ehersisyo. Ang pangalawang grupo ng mga ehersisyo ay para rin sa parehong grupo ng kalamnan gamit ang resistance band. paano ito ginagawa dito? Dito, ikinakabit mo na ito sa gilid ng pinto at ginagawa ang galaw papunta rito sa gilid. Ayan. Anong pinagkaiba dito? Sa unang ehersisyo, ang pinakamalakas na puwersa ay narito, sa puntong ito, sa posisyon kung saan ang ating shoulder blade ay nasa harapang posisyon. Ang distansya sa pagitan ng loob na gilid ng shoulder blade at ng gulugod ay mas malaki. At sa posisyong yon, doon natin nakuha ang pinakamalakas na puwersa sa ehersisyong yon. Sa ehersisyong ito naman, ang pinakamalakas na puwersa ay nasa dulo. Kapag ang shoulder blade ay lumalapit sa gulugod, ibig sabihin ang pinakamalakas na puwersa ay narito, sa bahaging ito. Kung layunin nating baguhin ang posisyon ng shoulder blade, pwede natin itong gawin statically dito. Sa prinsipyo, pwede lang nating hawakan ito sa simula para masanay ang kalamnan natin na magpanatili ng tamang tono dito. Pwede ring iba-iba ang posisyon ng kamay. Pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Hindi naman ito ganoon kahalaga kung ano ang komportable sa'yo. Pagkatapos, sa posisyong ito, sisimulan mong igalaw ang braso mo. Kapag inunat mo ang goma at tinaas ang braso, hindi kailangang masyadong mataas. Sapat na lampas lang sa antas ng mata. Dito ka magsisimulang gumalaw. Ano nangyayari sa'yo? Yung deltoid mo, lalo na harap at gitna, kapag ganitong posisyon ng kamay, mas nagagamit yung harap. Nagsisimula silang gumana at kasabay nito, ang skapula mo ay nakafix ng trapezius na kalamnan habang gumagalaw ka. Nakadalasan ay hindi nangyayari sa isang tao na ganito ang posisyon ng balikat. Ibig sabihin,
Sa sandaling, itinaas ko ang kamay ko. Kita mo, yung skapula ko, nasa harap pa rin. At nangyayari, sa sandaling itinaas ko ang kamay ko, hindi siya na-stabilize sa likod. At para matanggal ko ang ganitong galaw, halimbawa, itinaas ko ang kamay ko. Pero yung scapula ko ay nasa harap pa rin. Ibig sabihin, pwede ko namang pilitin sa pagpupumilit ko lang. Pero napakahirap nito. Kadalasan, kulang ang sariling koordinasyon ng galaw. Kaya gumagamit tayo ng mga pantulong na bagay tulad ng mga goma kung saan pinipirmi natin ito, ikinakabit o sa pinto. At kapag inunat ko, dito, otomatiko na, kita mo, dahil sa unang puwersa, babalik siya pakatras at dito na ako. Hindi ko na kailangang kontrolin ang posisyon ng shoulder blade ko. Otomatiko na itong napupunta sa hindi ako sanay na likurang posisyon. At dito ko na magagawa ang galaw. Ang bilang ng ulit, karaniwan, para sa mga ehersisyo, mula 5 hanggang 10 ulit. Ilang set. Depende kung paano mapapagod. Ito ang una nating sitwasyon. Ang pangalawang sitwasyon ay nandito. Dito, kailangan nating paluwagin ang isang bahagi at sanayin naman ang kabilang bahagi. Ang mga pangunahing ehersisyo sa ganitong kaso ay ginagawa habang nakahiga. Mas maginhawa itong gawin. Halimbawa, dito sa akin, maikli ang mga kalamnan sa bahaging ito. Dito naman ay mas mahaba at mas mahina. Pero hindi naman kinakailangan. Sige, mas mahina. Huwag na nating gawing komplikado. Dito, sobrang trabaho ng kalamnan ko. Sa kabila, hindi sila gaanong na-develop. Ano ang ginagawa ko? Sa side na mas mababa ang balikat ko, halimbawa dito, mas mababa siya, dito ako humiga na nakatagilid, ganito. Hawak ako gamit ang mga kamay ko, tapos itinataas ko parehas na paa, at sinusubukan kong panatilihing nakataas, at hindi gumagalaw ang mga ito. Hawak ako gamit ang mga kamay ko para sa balanse, at sinusubukan kong panatilihin ang mga paa ko na naka-align sa katawan ko. Hindi mo kayang itaas ng sobra ang mga paa mo. At hindi rin kailangan pilitin. Dahil kapag pinilit mong itaas ng mataas, mahuhulog ka lang paatras. At hindi rin tama ang paraan. Gamitin lang ang kalamnan ng tiyan para itaas. Para mas gumana talaga ang mga kalamnang quadratus lumborum ng iyong ibabang likod, kailangan mo pang ilagay ng kaunti paatras ang mga paa mo. Ganito. Ibig sabihin, huwag mong hayaang mapunta ang sakong sa unahan ng tuhod. Dapat ay bahagyang nasa likod o kapantay lang. At sa posisyong ito, itaas mong paa mo at mararamdaman mong pagigting. Kung may natira pang lakas sa kalamnang quadratus lumborum sa ibabang likod mo, mararamdaman mo ito. At sa ganitong paraan, panatiliin mo lang sa static na posisyon, mga 5 hanggang 10 segundo ay sapat na. Pagkatapos, ibaba mo ang paa at dahan-dahan kang bumangon. Ang hirap. Dahan-dahan tayong bumabangon, nakasuporta sa bisig, ganito. At basta nakahiga lang tayo, nagpapahinga sa ganitong posisyon. Ini-stretch natin ngayon ang kabilang side, ayon. Pagkatapos, inuulit natin ang parehong gawain. Hihiga ulit at itataas ang mga paa. Para sa variety, pwede tayong magdagdag ng iba't ibang anggulo. Ibig sabihin, inusog natin ang mga paa paabante at dito tayo magsisimulang magtaas. Mas mapupunta ang bigat sa mga pahilis na kalamnan ng tiyan. Kapag mas inilayo pa natin ang mga paa paatras at tinangkang magtaas mula rito, mas gagana ang kalamnang quadratus lumborum sa ibabang likod. Ayan. Kung pagkatapos ng ehersisyong ito ay tumayo ka, lumapit sa salamin, at para naging pantay ang lahat, ibig sabihin, sa tamang bahagi mo ito ginawa. Kung tumayo ka at lalo pang naging tabingi, ibig sabihin, hindi mo nakuha ng tama. May isa pang paraan. Gawin agad sa magkabilang panig. Iunat pareho at sanayin pareho. Dahil, kung bibigyan mo ulit ng bigat ang neensayong kalamnan, wala namang masamang mangyayari. At yung kalamnan na kadalasang hindi gumagana, na mahina ang tono, kung medyo iunat mo pa ng kaunti, sa totoo lang, wala ring masamang mangyayari. Hindi naman delikado. Siguro. Kaya, mga kaibigan, nasubukan ninyo na
Ano ang naramdaman ninyo? Isulat ninyo sa mga komento kung anong epekto, inaasahan man o hindi inaasahan, ang biglang nangyari sa inyo. Ano ang masasabi ko tungkol sa susunod nating pagkikita? Hanggang sa susunod na episode, magkikita tayo ulit sa loob ng isang linggo.